Tama bang narinig ko? Mayroon na ng gambala sa bahay na ito? Uy, ang ermitan nyo, nagbalik na. Oo, nagbalik na ako. Kailan ka nagbalik sa bayan? Ilang araw ka nang nawala. Mga 1 linggo lang ako nawala kasi meron akong mahalagang ginawa. At batid ko meron nangyayari sa bayan. Marami na ang namatay sa bayan na ito. Namatay? Ano ang krimen? Tao ba ang may gawa? Hindi namin batid. Kasi puno ng kalmot ang katawan ng tao sa tuwing may namamatay sa bayan na ito. At hindi lang kalmot ang mga ginagawa. Mayroon ding kaso, ninanakaw din ang mga lamang loob ng tao. Laman loob? Hayop ba ang may gawa nito? Hindi kami sigurado, pero isa lamang ang aming hinihinala na posibleng gumawa nito. Ano ang inyong hinihinala? Batid nyo kanina, puno ng kalmot ang katawan na tao sa tuwing namamatay. At hindi rin kayo sigurado na hayop ang gumawa nito. Isang nilalang na mabangis at mayroong matatalas na kuko. Ito ay malakas. Marami nang manunugis ang pilit na sumubok na patayin ang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, sila ay namatay. Isa sa kanila ay hindi na nakabalik ng buhay. Ano ang nilalang na ito? Isang uri ng aswang, pero hindi karaniwang aswang lang. Ito ay mataas na uri sa lahat ng aswang. Kung ganun, hindi pala basta-basta ang nilalang na ito. Oo, hindi nga basta-basta ang nilalang na ito, Kaberto. Diyo ang dala ng nilalang sa bayan. Kung hindi ako kikilos, marami pang inosenteng pwedeng mamatay sa bayan na ito. Hoy, iyo, anong ginagawa mo dito sa lugar na dito? Anong oras na? Ha, 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 ha. Lalakad lang ho. Ikaw po ba? Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Ba, naglalakad din. Ano ba sa tingin mo? Ha, 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 ha. At saka meron kang hinahanap. Isang nilalang na babangis at merong matatalas na kuko. Ton ba, mag-iingat ka. Baka mapahamak ka. Ha, 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 ha. Ikaw din ho, mag-iingat po kayo sapagkat meron isang nilalang na gagambala sa ating bayan. Pang nilalang ang gumagambala sa ating bayan, iho. Isang gabunan, isang aswang na mataas na uri sa lahat ng mga aswang. Unan, wala naman ako nasasagap na balita sa bayan na ito. Dapat ligtas na lumabas sa oras na ito, tanda. Yung mga katawan na puno ng kalmot at kinakain ang mga laman loob ng tao. Yun nga ho, tanda. Mabuti naintindihan mo. Dapat umalis ka sa lugar na ito dahil anong oras maaaring lumitaw ang nilalang. Eh kung ganon, aalis na ako. Sana magtagumpay ka sa gagawin mong pagtugis sa nilalang. Kaberto! Kaberto! Oh, ano yun, Bert? Anong problema? May nangyayari ba? Mayroong nangyari sa bayan. Ano nangyari dito? Biglaan lang kami sinugod ng nilalang. Kung ganun, nasaan ang nilalang? Tumakbo ba na doon, Kaberto? Tara, habulin natin ang nilalang bago pa iyon makalayo. Tara! Oh. Napakabilis ng nilalang na yun. Oo nga, Kaberto. Hindi ko inaasahan na napakabilis pala ng nilalang. Wala ba may nasaktan sa paglusap ng nilalang? Wala naman, Kaberto. Salamat, Kaberto, sa pagtulong sa amin na habulin ang nilalang. Walang anuman yon. Tungkulin kong pangalagaan at protektahan ang bayan na ito. Ngunit sa ngayon ay kailangan natin mag-ingat sapagkat meron pang nilalang ang nanggagambala sa ating bayan. Pariglado, Kaberto? Oo, Kaberto. Lumakad na kayo.
Anong ginagawa mo at nakita ulit tayo? Bigla kasi lumusab ang nilalang. Hinabol namin, ngunit nabigo kami. Akala ko ba manunugis ka iyo? Ano bang dahilan? Oo, manunugis nga ako, pero malakas din at mabilis ang nilalang. Pero sa susunod kapag nakita ang aming landas, sisiguraduhin ko mamamatay siya sa aking mga kamay. Mamatay! Oo, ikaw! Ano mo, balance? Ano kang klaseng nilalang? Ako ang iyong hinahanap! Ikaw ang gabunan? Paano? Nagpapanggap lang akong tao para walang sino man ang makakaalam sa akin sa totoong anyo ko. Kung ganon, ikaw ang nilalang na gumagambala sa aming bayan at ikaw din ang kumakain ng mga laman loob ng mga tao doon sa bayan. Oo, ako pumapatay sa mga tao at ako rin ang kumakain ng malaman loob nila. Kung ganon, magbabayad ka sa iyong ginawa at sinigurado kong mamamatay ka sa aking mga kamay. Ano na, Kaberto? Mukhang hindi mo na kaya pang lumawan. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako. Pero sinisigurado kong pag hindi mo pa ako tinapos, mamamatay ka din. Tignan mo ang iyong kalagayan. Nakakandusay ka. Nakakawa. Mukhang magyabang. Kawawang hermitanyo. Ano kaya sa pakiramdam mo kapag kinain ko ang laman loob mo? Kapag kinain mo mga laman loob ko, sigurado malalason ka. Ang isang katulad mong nilalang ay hindi kailanman mananalo. Siguraduhin ko rin mamamatay ka rin! Bakit to? Malala ang iyong sugat na tamo sa nilalang. Oo, Bert. Nabalaban ako sa nilalang. Ayos ka lang, Kaberto. Go. Lando, tulungan mo ko. Buhatin natin si Kaberto at dalhin natin sa manggagamot. Magbilangon na 3. Buhatin natin. 1, 2, 3. Buhat! Okay. Manggagamot! Manggagamot! Oh, ano nangyari sa inyo? Si Kaberto, nasugatan! Oh, hali kayo, dalhin nyo dito sa loob. Mga gamot dyan, pati na rin yung mga tila. Dali! Areglado, apo. Matindi ang sugat na natamo niya. Kailangan natin maagapan sa lalong madaling panahon. Ito po, apo. At saka kunin mo doon ang lana. Bilisan mo. Areglado, apo. Lando, pumunta ka muna sa labas at magbantay ka doon. At balitaan mo ko kung may dumating na nilalang. Areglado, Bert. Ito, ang punyal. Baka sakaling lumusob ang nilalang. Salamat ito, Bert. Malaking bagay na to para sa akin. Naku, huwag mo sabihin yon. Malaki na ang tulong na nagawa mo sa umpisa pa lang, Lando. At saka, kung wala ka, hindi natin masasagip si Kaberto
sa nilalang. Huwag mong sabihin yan. Pareho lang tayong nahuli sa pagsagip kay Kaberto mula sa nilalang. Tsaka meron pa tayong pagkakataong bumawi kay Kaberto. 2, 1. Sana madali ang paggaling ni Kaberto para makabawi din ako sa kanya. Ipagdasal na lang natin sa may kapal ang pagaling ni Kaberto, Lando. Oo nga Bert, sana bilis ang paggaling niya kasi malaki ang tulong niya sa bayan. May awa ang Panginoon sa mga mabubuting tao, Lando. Basta pagtibayan mo lang ang iyong loob at huwag kang panghinaan ng pananampalataya mo. Ako nga ang maswerte kasi binigyan ako ng kaibigang tulad mo. Sa tuwing may problema ako, nandiyan ka. Katulad nito, kung wala ka, hindi natin masasagip si Kaberto sa nilalang. Salamat sa payo Bert. Tunay nga mabuti kang kaibigan. Swerte ko kasi nandyan ka. Salamat sa iyo Bert. Tunay nga mabuti kang kaibigan. Naku sige na, magbantay ka na sa labas. Arreglado Bert. Kamusta na si Kaberto, Apo? Ayos na ba siya? Ayos na ang kanyang kalagayan. Nahinto na ang kanyang pagdaloy ng kanyang dugo. At natapalan na ang kanyang mga sugat. Oh, salamat Apo sa paggamot kay Kaberto. Malaking tulong na ito para sa kanya. Walang anuman. Tungkulin ko kung pagalingin ang bawat pasyente na aking ginagamot. Ilang araw ba bago siya gumaling? Sa ngayon, hindi ko pa batid kung kailan pa siya gagaling. Pero huwag tayong pahinaan ng loob sapagkat meron tayong Panginoong may kapal na tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Buti na lang naagapan siya ng maaga, kundi tuluyan na sana siyang mapatay. Buti na lang nakapunta kami dito ng matiwasay at mayapa. Tunay nang nangyari sa kanya, bakit matindi ang mga sugat ng kanyang natamo sa kanyang katawan. Bigla na lang kasi siyang sinugod ng nilalang sa gubat. Kasing nilalang. Isang gabunan po. Ano ka mo? Isang gabunan? Opo Apo, isang gabunan ang lumusob sa kanya. Kasi habang naglalakad siya, bigla po siyang nilusob ng nilalang sa gubat. Kaya matindi ang kanyang sugat sa katawan. Bakit ho? Nalalaman po ba kayo sa nilalang? Oo, matagal ng panahon ng muling kong naengkwentro ang nilalang. At siya din ang dahilan kung bakit namatay ang buong pamilya ko. Bakit ho? Ano po bang ginawa ng nilalang sa inyo, Apo? Pinatay niya ng parang mga tuta. Walang awa niyang pinagkakalmot ang mga pamilya ko. Kung ganun, pasensya na po, Apo. Hindi ko po sadya na naalamin ang inyong masalimuot na nakaraan. Lubos ko pong humingi ng tawad. Kailangan humingi ng tawad sa akin. Kasi parehas lang tayong biktima ng nilalang na yan. Araw-araw akong dinadalaw ng aking nakaraan sapagkat matindi ang ginawa ng nilalang sa aking buhay. Bawat gabi ay hindi ako makatulog sa kakaisip kung kailan pa ba ako tatahimik at mabuhay ng payapa at makuha ang hustisya sa pagkamatay ng aking pamilya. Kung ganun, matindi pala ang ginawa ng nilalang sa iyong buhay, Apo. Sana ay makamit mo ang hustisya para sa katahimikan ng lahat. Tanging si Kaberto lang ang aking pag-asa. Dinadasal ko na sana mabilis ang pagaling niya para mapatay niya ang isang nilalang. Na nga po. Kaberto, gising ka na pala. Ang sugat mo, ayos na ba? Ito, nagpapagaling pa. Buti naman, Kaberto. Pagaling ka lang. Salamat, Bert. Oh, Kaberto. Maayos na ba ang sugat mo? Ito, nagpapagaling pa rin. Matagal ka na wala ng malaya. Ganun ba? Matagal na rin pala ako nakailata dito. Kaberto, si Apo nga pala. Siya ang tumulong sa'yo. Ganun mo ba? Maraming salamat po kung ganun. Walang anuman, tungkulin kong gamutin ang mga sugat mo. Apo! 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 Ready, Bert? Ano yun, Mark? Meron akong nakitang isa na lang nakakatakot tingnan. Tara, tignan natin yun.
ang nilalang. Buhay ka pala, Kaberto. Di ba sinabi ko na noon sa'yo, nung may oras ka pa, sana pinatay mo na ako ngayon. Pero di bale, ito na ang panahon para mamatay ka. Tignan natin ang tapang niyong tatlo. Tatlo laban sa isa.